Tiniyak ng mga kinauukulan na ligtas pa rin daanan ang bahagi ng Skyway sa sukat sa Parañaque na naapektuhan ng pagkasunog kahapon ng truck na may kargang mga tangke ng LPG. Pero dahil marami ang nalagay sa posibleng kapahamakan, kakasuhan ang driver ng nadisgrasyang truck. Nakatutok si Dante Perello. Tumagal ng halos 1 oras ang pagkasunog ng truck na kargado na may 50 tangke ng LPG sa southbound lane ng SLEX sa sukat Parañaque kahapon. Ilang tangke rin ng LPG ang nagsabugan, bunsod ng matinding init ng apoy. Sa lakas ng apoy, inabot pati ang elevated road ng Skyway. Tustado at nagkalat rin ang tangke ng LPG nang maapula ang apoy. Pero ayon sa Citra Metro Manila Tollways Corporation, ligtas daw daanan ng Skyway sa kabila ng insidente. Wala raw dapat ikabahala ang mga motorista. Base raw ito sa resulta ng inspeksyon at pagsusuri na isinagawa ng kanilang engineering consultants. Sa passing load test kanina, 20 beses nagpabalik-balik ang dalawang truck na tumitimbang ng halos 30 tonelada sa 36 na metrong bahagi ng Skyway na inabot ng naglalagablab na apoy mula sa nasunog na truck. Itong sa amin panigurado lang talaga na kayang-kaya ng structure namin yung mabigat na truck na dumaraan dito. 8 metro rin daw ang layo ng Skyway mula sa nasusunog na truck, kaya di raw ito nakaapekto masyado. Mataas naman daw ang fire rating ng Skyway kumpara sa mga ordinaryong struktura, kaya di sapat ang 10 minutong exposure nito sa apoy para mapinsala ito. Pagkatapos nitong test namin dito sa passing load test, and if we deem necessary na gagawa pa uli ng panibagong tests, gagawin namin. Pero sa tingin ko parang hindi na kailangan. Ito mo, walang sign of failure sa structure. Ang mga aluminum railings naman na natunaw, napalitan na. Maging ang mga PVC electrical installations at ilaw na nasunog. Pero hindi raw ibig sabihin nito, hindi na maghihigpit sa overloaded na sasakyan ng Skyway. Reminder ko lang sa mga motorista, lalo-lalo na sa mga truck, sa mga cargo truck, yung tamang bigat na lang ang dali nila kasi hindi natin maano ang aksidente. Once na maputukan tayo ng goma, ng gulong, and then inspect all the tires before traveling sa mga highway natin. Samantala, nakatakda namang kasuhan ng driver ng nadisgrasyang truck na si Romulo Ramos ng reckless imprudence resulting in damage to property. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, mas bubuti raw ang kalagayan ngayon ng hari ng komedya si Dolphy. Base sa pinakabagong medical bulletin, mas matalas daw ang pakiramdam ng Comedy King. Ngumiti pa raw siya kanina. Mula sa Makati Medical Center, Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Ilang palatandaan ang pagbuti ng kalagayan ng ating Comedy King na si Dolphy ang nasaksihan ng kanyang pamilya ngayong araw na ito. Kabilang nga po dyan yung kanyang pagngiti at tila mas matalas na pakiramdam. May dahilan para matuwa ang pamilya ni Dolphy ngayong araw na ito. Pero hindi sila ang nagbalita nito sa media, kundi ang Patient Relations Director ng Makati Medical Center na si Dr. Eric Nubla. Sabi niya, naisiparating ng pamilya Quezon na mas matalas ang pakiramdam ni Dolphy ngayon. Kahapon, sumailalim sa dialysis si Dolphy at ayon kay Dr. Nubla, tila magaan ang pakiramdam nito ngayon. He smiled for the first time since last week. His physical senses also seem to be heightened since he has become ticklish again. Consequently, he can also feel pain now, and it shows from his facial expressions and movements from time to time. Pag nakakaramdam ka, that's a good sign. Ibig sabihin na yung senses mo, yung function ng body is improving kesa nung araw na hindi siya responsive. Mula noong maospital ang hari ng komedya, ngayon lang sinabi ng pamilya nito na ngumiti siya. Patuloy raw ang pagsasali ng dugo rito at posibleng sumailalim na naman sa dialysis bukas para matulungan ang kanyang kidney na naapektuhan ng kanyang sakit. Sa payo ng mga doktor, masihigpitan ang screening ng mga dadalaw rito at pinapayuhan ang mga gustong dumalaw na makipag-ugnayan muna sa kanyang pamilya. Visitation is stricter now as per doctor's advice, primarily because of health risks, exposure to viruses and bacteria, which might put him in a compromised position because he is, as you can surmise, immunocompromised. Another reason is to also protect Mr. Quezon's family, principally Mr. Quezon and his family's privacy.
Kaugnay nito, idinaing ng isa sa mga anak ni Dolphy na si Ronnie ang pagpunta umano ng isang babaeng photographer sa ICU kung saan naroon si Dolphy. Sabi ni Ronnie, akmang kukuha ito ng litrato nang mapigilan ng ilan nilang kaanak. Mike, sa ngayon ay patuloy nagbabantay dito sa harapan ng ospital ang mga kawani ng media para sa anumang update kaugnay sa kalagayan nga ng ating Comedy King. At tayo naman, Mike, ay patuloy na gumagalang sa privacy ng kanyang pamilya at ni Mang Dolphy mismo. Mike? Sandra, lilinawin ko lang, mas mahaba ba ang panahon ngayon kahit konti man lang na dilat na si Mang Dolphy kesa nung mga nakailang araw na parati siyang tulog? Sandra? Yes, Mike, ang sinasabi sa atin ni Dr. Nubla ay very responsive talaga itong si Mang Dolphy at siya ay dumidilat at siya rin po ay mas nakakaramdam ng mga tinatawag niyang stimuli at ito raw yung kahit anong stimuli na maaring magbigay sa kanya ng sakit o kaya nga ay yung sinasabi nga niya nakikiliti siya kapag hinahawakan ng kanyang mga anak. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ang mga kaanak ng 4 ng nawawalang mangingisdang taga Pangasinan na makikita sila na ligtas. Nabigyan na sila ng tulong ng mga otoridad mula sa Bolinao. Sa Pangasinan, nakatutok live si Jam Sisante. Jam? Mel, kahit halos isang linggo na nga mula nang mabangga ng dayuhang barko, ang bangka na naglalaman ng 8 Pinoy na mangingisda, 4 pa rin sa kanila ang hindi pa natatagpuan sa ngayon. Ang kanilang mga kaanak umaasang matatagpuan pang buhay ang mga ito. Bago pumalaot noong June 17 kasama ng 7 kasamahan, ibinili ng mangingisdang si Dome de los Santos sa kanyang kapatid na laban ang kanyang mga damit. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa rin ito nakababalik. Nilaban ko yung mga damit niya, nandyan pa nakasampay. Para pagdating niya, may suot siya, sabi ko. Dahil naglaot niya, hindi naman na dumating. Isang linggo na. Isa si Domi sa 4 na mangingisda na hindi pa rin nakikita mula nang mabangga ang sinasakyan nilang bangka noong Miyerkules na isang dayuhang barko na may marka umanong Hong Kong. Ayon nga sa isa sa mga nakasagip sa 4 sa 8 mangingisda, madami talaga silang nakikita at nakakasalubong na bangka ng mga dayuhan sa naturang baybayin. Yung 3, yung malakas pa, kumakawin sila. Yung isa talagang panday nakahiga na. Pero umaasa pa rin si Luz Veminda na mahahanap pa ang kanyang kapatid. Ang kanyang asawa daw naging biktima na rin ng dagat noong 2003. Kung pwede pa siyang itago ng maayos, di sana iuwi na lang. Oo, dahil yung asawa ko hindi ko talaga nakita. Nawala sa laot. Ang kaanak ng iba pang mangingisda, kumakapit din sa pag-asa. Hanggang sa ngayon, hihintay pa namin yung niya na sana buhay pa. Umaasa pa rin kami na buhay. Malakas po ang loob ko na buhay sana siya, pero po parang tingin ko sa sarili ko na talagang siguro sadyang ganun na, wala na talaga siya. Pero ang masakit po sa akin, hindi pa po namin talaga nakikita yung katawan niya. Ayon sa lokal na pamahalaan, tinutulungan nila kasama ng DSWD ang pamilya ng mga mangingisda. 10,000 na raw ang naiabot sa pamilya ng pumanaw na si Christopher Carbonell, habang 5,000 naman ang pamilya ng survivors at ng nawawala. Pero sabi ng isang kaanak ng nawawalang mangingisda, 3 bag ng groceries lang ang natanggap nila. Wala po talaga silang binibigay na pera. 3 po kaming hindi nabigyan na pera. Opo. Kasi ang rason nga po nila, binata po yung kuya ko. Pero mas kahit papaano po, nagbuwis ng buhay ang kuya ko. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na titignan ito. Kinulang ang dalang pera ng DSWD. Pero eventually, it will be given. Siguro babalikan kasi it must be documented din . Mel, panawagan ng mga kamag-anak doon sa mga otoridad kahit mag-iisang linggo na, huwag silang susuko sa paghahanap doon sa mga nawawalang mangingisda. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay mapatalsik sa pwesto ng paulat ng panayam sa telebisyon, si dating Chief Justice Renato Corona, wala raw siyang pinagsisisihan sa mga nangyari. Pero muli niyang binueltahan si Pangulong Aquino. Nakatutok si Rhea Santos. Having tried Renato C. Corona, Chief Justice of the Supreme Court, has found him guilty of the charge under Article Roman number 2.
Mag-iisang buwan na simula nang mahatulang guilty ng impeachment court si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. At sa kauna-unahang pagkakataon, humarap siya sa isang panayam sa telebisyon bilang isang pribadong mamamayan. Gusto ko magpasalamat sa lahat po nung nagtaguyod at nagsuporta at to those who stood by me, behind me in my fight for judicial independence and the rule of law. Sa programa ni dating Senador Kit Tatad, sinabi ni Corona na wala siyang pinagsisisihan sa mga nangyari. Wala naman akong maisip na dapat na ika nga, regrets. No? Wala akong maisip na dapat kong ginawa na hindi ko nagawa. Kasi ginawa na namin lahat eh. Yung defense team ko, I think they were heroic. They gave more than I expected from them. Pero may mga dapat at hindi raw sana dapat nangyari sa takbo ng paglilitis. Dapat yun siguro sinupil at itinigil ng impeachment court. Yung patuloy-tuloy na batikos na sa akin at sa pamilya ko, maraming bagay na hindi naman talaga konektado doon sa impeachment. At maraming bagay na hindi na dapat saklaw o sakop ng impeachment issues. So, yung mga ganung bagay, pati yung matters of procedure, yung mga illegally procured evidence, yung hearsay evidence. Gaya ng dati pa niyang giit, tahasang sinabi ni Corona na si Pangulong Noynoy Aquino ang nasa likod ng pagpapatalsik sa kanya. Siguro ang presidente ng Pilipinas kasi obviously siya yung nag-orchestrate nito from the beginning. Kasi nandiyan nga yung ating mga reports na nakarating sa atin na may mga meeting pa raw sa Malacanang. At alam naman natin ang naganap na behind the scenes Pati yung mga senador kinausap ng Malacanang. At bagamat may karapatan daw siyang dumulog sa Korte Suprema para humingi ng judicial review, mas pinili niyang wag na lang itong ituloy. Hindi ko na pinursige siguro dahil kagustuhan ko na sigurong manahimik na ang bayan. Dati naman ang itinanggi ng mga senador na nilakad sila ng Malacanang para i-convict si Corona. Maging si Pangulong Aquino, itinangging pinepersonal niya si Corona. Hangad lamang daw niya ang patas na Korte Suprema. Rhea Santos, Nakatutok, 24 Oras.